nabanggit niyo po na gusto niyo na pong magretiro sa pagpapako sa krus. Eh mukhang ngayong taon ay ipapako na naman ho kayo sa krus. Bakit po ninyo naisipan na gawin ito at hindi na lang po kayo mag-retire na? Kaya yun po kasing kapalit ko, hindi o ayaw ni Direk sa kanya dahil unang-una, hindi po siya tiga rito sa Putod. Pangalawa, hindi medyo kalbo po siya eh. Oh, Kaya dadalawang isip yung yung director namin. okay. Linawin po natin, ano po yung role ng direktor dito sa inyong seremonyang ginagawa? Bakit po may say siya dito kung sino po ang dapat na ipako sa krus? Oo, siya pong pumipili ng mga ipapako sa krus kung talagang fitted siya sa kanyang katawan, sa kanyang pananampalataya. Itong direktor po, tagal na po niyang ginagawa yan. Tuwing meron pong seremonya, siya po ang nagdedirect. Opo, at saka sa katunayan po, pangatlo na siya sa naging director ko. So para palang ano yan, parang Audition. nag-acting din, no? Akala ko Kasi may parang director ka eh. nag-audition. Oo. Kasi kailangan... Parang ka ring artista, Yun. may director. Tsaka kailangan pumili yung director ng nararapat May say siya. sa role. Pero tila yata wala talagang makitang kapalit ni Mang Ruben. Oo nga eh. Mang Ruben, Bakit kaya? 35 years mo na itong ginagawa? Itong pagpapako sa krus? Opo. 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 Kamusta naman po ang ang experience nyo tuwing kayo po ay ipapako sa krus? Gaano kasakit po ba yan kapag ginagawa yan sa inyo? Yung sakit po parang pinukpok ka ng magtilo sa ulo eh. Masakit kaya sa kamay talaga. Masakit po talaga. May sample ho ba kayo dyan ng pako? Nasa inyo po ba yung pako? Oo, nasakit. Pwede ho ba makita yung pako? Kung gaano kalaki, gaano Oo. kahaba yung Para pako makita natin, niyan. no? Kaya kukunin lang ni Mang Ruben yung pako para Yun may yung idea ho standard. tayo, no? Kung ano yung pinapasok sa kamay niya. No? Ay, ito, yan na. Grabe. Ayun. Lak, Ayan. aray ko. So, kinakailangan po tumagos yan sa kahoy. Ano po? Opo, para hindi malaglag. Oo. Grabe. Pwede mo patingin ng palad nyo? Saan po ba kayo pinapako mismo? Although nakita na namin yan in person last year, no? Pakita nga lang natin. natin sa camera. Saang parte po? Diyan. May marka po ba, Mang Ruben? May Oo. marka na ng butas? Nagmamarka ho ba? O nagpepeklat? O wala? Ayun, Ah, pero wala. meron nakikita Oh, mo, may ha? konti, Parang may, basta yun. So Indent. nag-ano ho yan? Nawawala din po yan Na- pag after nag-i-heal, 1 year. Nawawala. Oo, 1 year po. Oh. 1 year ang healing period po? Hindi naman po. Lunes, pwede ka nang magtrabaho. Kaya lang, hindi yung mabigat. Oo. Pero alam nyo, Rang Ruben, ako'y nagtataka lang, no? Ano po, kasi ugat yan eh. Hindi biro-birong, di ba, pag may ugat na mali, na natamaan ng mali, paano po yun? Kaya dapat magaling din yung nagpapako sa inyo. May alam niya, sa body, kumbaga, or anatomy ng isang tao, di po ba? Tama po kayo. Yung isang ugat ko po dito sa kaliwang kamay, tinamaan na po yun. Medyo putol na po yung ugat doon. Ang naalala ko lang po, yung pag tinamaan yung buto mo, yun ang pinakamasakit. Nangyayari po yun. Baling ugat, wag lang yung buto. Kasi po, pag buto, kahit 6 na buwan, panggagamot ka doon. Pero nangyari na po ba yun? Na tinamaan ho yung buto nyo? Yung pinsan ko po, Pinsan nyo. So sa Oo, 35 years na ginagawa po ninyo yan, Oo. never kayong tinamaan sa buto ng pako. buka naman po. Oh, Magaling po yung mama ko. siya rin po ba ang nagpapako sa inyo every year? Siya Opo, gumagawa niya? siya. So 35 years na rin niya pong ginagawa? Opo. Para silang tandem na. Oo, Kabisado na yung kamay ni Mang Ruben. Oo. Ano pangalan po yung nagpapako sa inyo? Yung Dalawa po sila, si Audi Gabriel at si Romeo Jamse. Tiga rito rin po sila. Taga dyan din. Paano po ba nagsisimula ang tradisyon? Kayo po ba tulad ni Kristo ay nagbubuhat din po ba ng krus bago ho kayo ipako? Ganun po ba yun? Opo. Ang umpisa po namin, huhulihin ako ng mga Hudyo na sa isang halamanan para idala kay Pilato. Konting kami maganap na Judas doon. Oo.
Pagkatapos kay Pilato, sisentensyahan ako ng ano, kaya, pag nasentensyahan na, papasanin ko na po yung krus. Mahigit 1 kilometro po yun. Oh. So pagod na ho kayo by that time na makarating ho kayo dun sa crucifixion area. Pagod na pagod po kasi yung mga job, may mga time na tatadyakan ka o susuntukin, matutumba ka na lang ng di mo inaasa. As in, tinutotoo po nila yung pananakit. Opo. Totoo po. Wow. Oh, Okay na totohanan. sa inyo yun? Pag ganun? Kasama ho sa ano yun? Sa penitensya? Petensya. Yung gusto po ng director namin yun. Pero kung gusto ko po sana, wala eh. Kasi pag-uwi ko sa bahay, hindi yung kamay ko ang inaalala ko, yung patawang ko. Oho. Sarado yun. na. Saka hindi na ho kayo mga bata, Mang Ruben. Siyempre, Kaya nga, may I ask lang po kung gaano katanda na ho kayo. Ano na, how old are you po? 64 na po ako. Baka kung sana naman mapili na ni director yung kasunod ko na para Gusto na mag-retire ni Mang Pero, Ruben. matagal na nga niya sinasabi, di Kaya ba? nga eh. Pero wala pa yung chosen one, kumbaga. Ano ba talaga ang criteria? Saka, parang last year yata, sir, no? Ewan ko kung last year ba yun, 2 years ago, nahulog kayo sa balon. Parang nahulog ko kayo sa cross, di Balon ba? ba o bangin? Ba, ano ba? Parang bangin, gumulong siya. building po. Sa building nung Building? ako umpisa. Hindi, Katong pala pag-book. Okay, yan yung simula, ano? Yung pinaka-origin, kung bakit kayo nagpenitensya. Siguro, ikwento nyo ho yan. Pahapyawan lang muna natin. Paano ho ba kayo nagsimula magpenitensya? Ikwento nyo ho sa amin kung paano ho kayo nakasurvive doon sa pagkakahulog nyo sa building. Yun. Nagpipinta po ako ng isang logo na soft drinks noon sa Kapas Tarlac. 3 palapag po yung building. Paakyat na po ako sa andamyo na kawayan kasi noon po wala pang Scaffolding. Mhm. kawayan po. Ewan ko ba kung bakit pagdating sa pinakatulak, doon pa ako nadulas. Pagkadulas po, ang nasabi ko lang, Diyos ko, ayun, wala na akong malay. Hindi ko na alam kung paano ko bumagsak sa lupa. Oo. Na-hospital kayo? Hindi po, wala pong nakakita sa nangyari. Kung hindi isang gwardiya lang po sa katabing building. Hindi lang po niya daw ako mapuntan kasi nga nag-aalala siya. Baka ito pang mapagdiskatan sa pagkahulog ko. Oo. Kaya nung mahimasmasan ako, yung katawan ko, pinakikiramdaman kung may nabali o may sugat, wala naman pong nangyari. Sabi ko nga, himala itong nangyari kasi parang may sumalo sa akin. Biglang pumasok po sa isip ko na magpasalamat sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Kasi po noon, nung nangyari yun, February, yung mahal na araw, March naman. Oo. Saan po kayo Kaya nung bumagsak? dumating- Mang Ruben, saan kayo bumagsak? Lupa po. Sa lupa. Walang sugat, walang dugo. Wala. Hindi ko alam kung paano ko bumagsak, kung paano ko napunta sa lupa. Parang nawalan kayo ng malay, pagkising nyo, wala. Parang walang sakit. Sumalo sa akin kasi nung pabagsak pa lang ako, Diyos ko na yung nasambit ko. Malamang himala nga ho yung nangyari sa inyo, Mang Ruben. Kaya that happened 35 years ago at hanggang ngayon po ay bahagi na po yan ng panata nyo. Pasasalamat sa pangalawang buhay na binigay po sa inyo ng Panginoon. Pero yung binabanggit ko po, nababalita po ito, nahulog ho kayo, di ba? Sa parang sa hukay ba? Hindi po, iba po yung tao na yun. Paano ho kayo nahulog? Hindi ho kayo yung nahulog habang pinapako? Hindi Okay. po. Okay. Kamusta po yung Sabi naging... lang po, nung nakapako na po, itataas na lang yung cross, nabali lang. Nabali. Yun. Nabali yung cruise. Ano po yung pinakagrabing hindi nyo makakalimutan po na nangyari po sa inyo habang ginagawa nyo po yan? Yun na nga po, yung nakapako na ako, magkabilang kamay, no, time na itataas na yung cross, mga konti na lang po, nakataas na, bigla pong nabali yung kahoy. Tapos? Noon, bata-bata pa naman tayo, nagawan ko ng paraan. Hindi ako bumagsak sa lupa. Sinigaw ko na lang na baba ka. Pero sa mga panahon ngayon, meron naman naka-standby na ambulance
or stretcher o kung ano man kung sakaling may mga mangyaring ganitong unexpected po, di ba? Na may mabali na naman. Meron naman po naka-standby na ambulance. Meron pong naka-standby na ambulance, yung mga medical, tsaka yung mga kapulisan natin. Medics po, kompleto kami. Okay. Ako may tanong pa po. Sige, go ahead, ma'am. O, doon sa pagpapapako, Din sa kamay. Tapos yung isang ulyo, pupupukin ng 2 beses hanggang sa bumaon ng konti sa kahoy. tapos yung ramdam niyo yung sakit nun. Oo, pagka masyado po kasing nakabaon, yung pagbunot ang pinakamahirap. Bubunutin lang po kasi yan sa pamamagitan ng kamay. Ay, yung pagbunot nga naman, ano? Ilang oras kung nandun sa cross? 10 minuto lang po, o 15 minuto. Okay, 10 to 15 minutes lang. O, yung pagbunot na yon, sabi niyo, yun yung mahirap, di ba? Isang bunot lang dapat yun, hindi po ba? Oo. May time po na talagang iniikot pa yung pako kasi talagang matigas yung kahoy. Pagka bigla, medyo mararamdaman mo na tatama sa yung buto Aray ng ko. pako. Pati paa po ba? Pinapako din? Opo, pati Ay, pati pa. paa. Magkabilang paa po yan. May butas yan. Oo. Grabe, no? Teka muna, 2 pako. Bali, 4 lahat, no? Di ba? Magkapatong po ba? Magkapatong ba yung Hindi, paa? Isa. Hindi na po magkapatong. Isa-isa. Magkatabi pa. So, Aray 4 na pa po ko, yan. sakit. Ang ipapasok sa katawan mo. Ano po ang nai-experience nyo po matapos nyo pong gawin ito? What gives you reason para patuloy na gawin ito taon-taon kahit na mahirap po? Ayun na yung panalangin ko lang na madagdagan yung trabaho ko, saka yung mga anak ko, pamilya, na sa kanilang mga kalusugan. At nangyayari po ba yun? Kasama sa pagdarasal natin, yung mga tinamaan ng lindol sa Taiwan, sana malampasan ng mga tao doon yung hirap na nangyari sa kanila. So ino-offer nyo Yun ang po prayer niya. para sa ibang tao yung ginagawa po ninyo? Oo. Ano po ba? Nagiging mas magaan po ba ang buhay kapag ginagawa nyo po ito pagkatapos nyong gawin? Nararamdaman nyo ba yung blessing ng ating Panginoon? Kung blessing lang po, sobra-sobra na yung blessing na binigay ng ating Panginoon. Noon nakikipagtrabaho lang, pero ngayon may sarili ng trabaho. Ngayon, noon, mga trabaho doon ko, namamasahe pa kami. Nakabili naman ako ng sasakyan. Pero saka noon, nakikita na lang sa lupa ng may lupa, nakabili na po tayo ng lupa. So meron talaga, Mga no? blessings, Meron talaga, yeah. ginagabayan din talaga kayo ng Panginoon. Sa ngayon ba, tayo, nakikita nyo pa rin po ba? May mga kabataan ho ba na sumusunod sa inyong yapak? Na sumusubok din na gumawa niyan? May nakikita po ako na isa sa aking mga pamangkin ang gagawa. Ilang taon po yung pamangkin nyo? May 20 na pa. Ay, Yung 20. bata pa, yan. Nakapagpapako na po sa krus yan, yung inyong pamangkin. Nagpapadugo pa lang po siya. Dumaan din po ba kayo sa pagpapadugo? Hindi po. Yung tatay ko lang po, tsaka yung 2 kong kapatid. So meron palang gano'n, may nagpapadugo, tapos meron din nagpapapako sa krus, na katulad po ninyo. Oo. So again, ano po ba ang hinahanap na dapat pumalit sa inyo kapag kayo po ay nag-retire na? Ano mga kriteria? Ang gusto po kasi nung namamahala dito sa amin, maliban sa director, gusto nila yung talagang dito sa San Pedro Cotot, manggagaling yung pinapako. Yun lang. Kailangan po ba kamag-anak ninyo o kahit hindi nyo kamag-anak? Kahit hindi po kamag-anak, basta purong tiga San Pedro Cotot.